nyo sa pananampalataya, kasama kami. Okay? At we're praying for your family, Brother Kim, na loobin ng Panginoon. Malay nyo, dito talaga kayo. Okay? No? Salamat po sa mga bagay na yan. Okay. So, mga kapatid, pwede po ba na naka-focus na kayo dito? Ano? Kayo na lang, mamaya na kayo magkwentuhan. Ano? Mamaya may ladies fellowship. At paalala lang po doon sa may mga commitment sa youth fellowship ay pakibigay na po yung ating pong pledge. Kundi kaysa rin kay Brother Joshua. Sa kanilang dalawa ho. No? Para ho ay tapos kailangan ko rin po ng volunteer na magluluto ng pansit. Ikaw, sino sa inyo? Ha? Sigurado ko yung pansit yung lulutuin nyo. Baka pansit canton yun, ha? Hindi po, seriously po, ay kailangan po natin ng magbo-volunteer. Ano lang naman yun, mga 50 lang yun. Lahat yun sila, 50. 50 lang yun. Kung 50 na Gemma, mga ilang kilo po yun. Pansit. Pansit po. Pansit na lulutuin or spaghetti, alis sa dalawa. Okay? So, mamaya na siguro natin pag-usapan yan. Na? Okay, so, kailangan ko lang po ng volunteer doon. Siguro 2, 3, or mas maganda kung lahat na para habang yung mga young people na naririto, kung sino man ay available, ay habang sila po ay naririto, nagluluto naman tayo doon sa amin. Ganun yun di ba po? Ano lang naman yun isang pack ng pansit, tapos may tinapay. Okay na po yun. Okay po? So pag-pray po natin yung mga bagay na yun. Basta mga 50 lang po yung kailangan nating food packs, 50. Okay? At ano pa po ba? Yung nakalimutan ko announcement. Yung ating pong choir, ang church po ay nagsimula na pong mag-practice ng aawitin natin sa ating anniversary kagabi. Nag-practice na po kami. Every Saturday po ang practice ng ating choir para sa kakantahin po natin sa ating anniversary. Kung nais nyo pong mag-join, magpunta lamang po kayo dito sa ganap na 6:00 ng gabi. At kami po ay masaya na makasama kayo. Of course, 4 members only. Amen? Siyempre. At kung gusto mo namang mag-observe, walang problema. For example, sila Sister Michelle at si Brother Kim ay mag-observe kayo sa kung ano man yung ginagawa namin to glorify the Lord. Amen? At ano pa yung announcement na kailangan nating i-announce? Okay, so sa ngayon yun lang mga kapatid. Pag-pray po natin yung mga kabataan na mag-involve sila. Sabi ko kay Brother Jonathan, huwag kang mawala. Next week na po yun, ha? Si Kuya Mark, nandito rin. Kuya Johnny, huwag kang mawala. Dito ka, ha? Okay? Si Kuya Ivan, siya ang nag-ayos niyan, tsaka si Ate Sarin. Wala yung dalawa, si Jerome, tsaka si Mika. Alam niyo po by experience, pag may binabaptize ako, the following Sunday, wala. Napapansin niyo ba yun? Hindi ko alam kung bakit Pero, pag-pray natin mabuti, pwede bang hinain po natin yung echo? Yung echo kasi masyadong, ayan. Okay. So, pag-pray po natin yung mga bagay na yon na ating pong pinag-uusapan at paalala lang po, make sure na ang ginagawa natin ay to glorify God. Amen? Pag ginawa mo yan nang galing sa iyong puso, mga kapatid, wala pong duda na tayo pagpapalain ng Panginoon. At ito po mga kapatid, sa ating po pagsamba, maging observant po tayo. No? Ibig sabihin, kapag po kasi tayo nagsasamba sa Panginoon, gusto nating luwalatiin ng Panginoon di ba ho? Di ba ho? Maging sensitive tayo na, for example, sa ating mga time, ano? Alam niyo po kung bakit kayo naglalabas-labas pa? Kasi late kayo no? Ang gagawin nyo para sa pagsamba mo sa Panginoon, maayos ka na talaga, nakaihi ka na, ano man yung nagawa mo, agaan mo 30 minutes before. Para hindi tayo ng tayo. Amen po ba? Gusto niyo ba ang pagsamba natin? Ganun, tayo ng tayo. May nadidistract. Tama po ba si Pastor? Yes. Amen? So, hindi po ako para ang pagsamba natin, nagsamba lang din tayo. Gawin natin ito ay makabuluhan. At
maging tayo ay makonsider natin yung iba. Uy, baka nakakaabala ko pag bukas ko ng pinto, pinto pa naman natin, bagag, di ba? Talagang minsan ganyan yan eh. Ano? Baga dahil kulob dito, malakas talaga yung impact niya. Kaya iwasan po natin yun. Amen? Sabi nga po ng matatanda, matatanda muna, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. O, yun po yung paalala galing sa inyo pong pastor. Amen po? Amen po ba? So, siguro bago tayo giving ay tayo po muna tumayong lahat muli. Umawi tayo muli. Amen? Awi tayo sa Panginoon at pagkatapos po ay tayo po ay magsamba sa pamagitan ng pagbibigay. Okay, Brother Joshua? Amen. Awitin po natin yung There's Joy in Serving Jesus. Amen. Joy in Serving Jesus. $262. There is joy in serving Jesus po. Wala po. Awitin po na natin yung At Calvary, page 65. Amen. Amen. On the first stanza now, sing. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that He was for me, died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Sense now. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Third stanza. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my wrathful soul in only sing on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary.
stanza. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden solved in authority at Calvary. Amen. Hindi po tayo nakatayo. Tayo po ay dumako sa principle on giving. Tayo po ay manatiling nakatayo. At pagkatapos po ng ating pong giving, ganun po uli. Mag-ready po yung choir. Pagkatapos po yung ating pong pag-uusap sa tungkol sa salita ng Panginoon. Ating pong baybayan ang The Baptist Distinctive. Amen? Ito po yung lesson sa Bible School pero ginawa ko pong preaching. Okay? Principle in giving. Okay? So tayo po ay basahin natin yung mga sumusunod na ito. Principle in giving. Okay? Sabi dito, tithing is our protection. Amen? Sabi po sa Malakay chapter 3 verse number 10, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ready, begin. Bring me all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house, and prove me now wherewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Verse number 11, ready, begin. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruit of your grounds, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Amen? Another principle, sabi po dito, whenever I have a need, I plant the seed. In 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, ito po sabi, ready, begin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Okay? Sa ating pong faith promise, salamat po, may faith promise po tayo. No? Alam niyo po, ang faith promise hindi lamang po sa missionary na pupunta. Tulad po niya, may mga sakit yung mga iba nating kapatiran na itutulong natin sa kanila. No? Yan din po ay mission, ano? Yung pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya sabi po ng Philippians chapter 4, verse number 19, basahin po natin, ready, begin. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Okay, yung ating pong giving God our first fruit. Purihin po ang Panginoon sa ating pong first fruit. At tayo po ay may maayos na bahay, puok, sambahan. No? Tama po ba yun? Bahay na puok pa. Ano? Sambahan. Okay? Yan po ay dahil sa ating pong mga first fruit. Kaya sabi po dyan, Proverbs chapter 3, verse number 9, ready, begin. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Salamat po sa mga bagay na tawagin natin si Tatay Bani para tayo po ipangunahan sa pananalangin sa pagbibigay. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na bahagi ng aming pananambahan, Panginoon, ay ang pagbibigay ayon sa binubulong ng bawat puso, Panginoon, at ang pagbibigay, O Diyos, ng nararapat bahagi ninyo sa mga pagpapala din na nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos, sa nagkaraang mga araw na sinamahan niyo po kami sa aming paghahanap buhay. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming kapartner. O Diyos, sa aming pagbibigay, alam po namin, O Diyos, na hindi po namin matumbasan ang binigay niyo sa amin. Pero tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming kinakaya. At tanggapin niyo po, O Diyos, ang bahaging nararapat sa inyo. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa na magbibigay. Ganun man din, O Diyos, sa mga kasamahan namin na hindi makapagbigay, pagpalain niyo pa rin sila, O Diyos, upang sa sunod na pagkakataon maramdaman nila ang inyong pagpapala. O Diyos, anumang malilikom po namin ay aming gagamitin sa kalwalhatian ng inyong pangalan.
lalong-lalo na, O Diyos, sa pagpalago ng inyong gawain sa dakong ito. Muli po kami nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Awitin po natin yung doxology. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning Jesus, saved from the pure from all around. Leaning Jesus, leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in His living way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning Jesus, sing from the pure from all around. Leaning Jesus, leaning on the everlasting arms. What a
Tayo po'y magsitayong lahat at awitin po natin ang Faith is Victory. Amen. Amen. Awitin po natin ito. Amen. On the first stanza now, sing. Encamp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall build the glowing skies. Against the foe and bells below, let all our strength be earned. Faith is the victory we know, that overcomes the is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. All stanzas now. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with soul and Zion trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep on our every field. The faith by which they conquered death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Third stanza now. On every hand the foe we fight, drawn up in dread array. Let tents of peace be left behind, and onward to the prey. Salvation's helmet on his head, with truth on gird above. The earth shall tremble beneath our tread, and echo with our shout on ours now. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last stanza. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angel he shall know, his name confess in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts will throb a flame, will vanquish all the hosts of night. Amen. In Jesus' concrete name, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Matthew chapter 16. Ito po ay common. Paborito po ito ng mga iglesia ni Kristo. Pero sad to say, hindi po sila ito. Amen? Amen po? Sabi nila sila daw to. Pero okay. The journey of Baptist heritage. Amen? Tayo po ay mag-aral. Alam niyo po, kung kayo ay tunay na Baptist,
Hindi po pwedeng hindi nyo aaralin kung saan galing ang church na ito. Amen? Kaya po tayo baptist kasi po ang Panginoon ay baptist. Amen? So ganun po yun mga kapatid. Kapag ikaw ay hindi naniniwala dyan, bakit ka baptist? Amen? Ganun po ang ating po pag-uusapan sa oras na ito. Sabi po dito, "And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, samahan niyo po kami. Salamat po sa mga awitan, sa correction, sa smile ng mga kapatiran. Even Lord, sa mga mistakes ng bawat isa. Na every time ng kapatid ay nagkakamali, may opportunity kami to forgive, to accept. And that way, Lord, we believe that we glorify you. Kasi hindi po kami nagpapadaos sa amin pong mga laman. At iniisip po namin ang inyo pong pag-ibig sa amin. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na makita namin ang halaga ng aming pong pag-uusapan ngayon, the Baptist Distinctive. Bagamat medyo mahaba ito, Panginoon, dalangin po namin yung pong pagsama sa amin as we study your word this morning. Ang lahat po ng talino, ng wisdom ay sa inyo. Nagiging daluyan lang po kami ng inyo pong salita na amin pong tinanggap at sa kagalakan ng aming pong puso, ito po'y binabahagi namin sa iba. Tulungan niyo po kami sa aming pong puso at may taas kayo sa oras na ito. Ito po'y dalayan namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay makakaupo na The Journey of Baptist Heritage. Alam niyo po, pagdating po sa history, hindi ko po sasabihin magaling ako sa history. Pero I may say na yun ang hilig ko. Yung mga history, no? At pagka history ang pinag-uusapan, parang kahit hindi ko alam, mas gusto ko yung malaman. Alam niyo po, nanonood po ako ng mga Roman civilization, ancient Romans. Inaabot po ako dyan ng alas 4 ng madaling araw, nanonood po ako niyan. Gusto ko po malaman kung bakit yung Pharaoh na si Tutankhamun, kilala niyo po yun. Kilala niyo? Di ba? Sila Xerxes, si Ramesses, at saka sila marami pang iba. At ito naman yung ko sa sarili ko. Pag in-study ko ang isang bagay, kinabukasan, nakakalimutan ko siya, lalo mga pangalan. Madali po akong makalimut sa pangalan. Pero kung makita ko yung pinaka-key, kung bakit, ito yun. Pwedeng malimutan ko yung pangalan, pero alam ko yung event. Yun po yung nakita ko po na biyaya sa akin ng Panginoon. At maging ang church ay history. Hindi ito fairy tale. Amen? Amen. Kaya ang fairy tale, kapag fairy tale ang pinag-uusapan, once upon a time, di ba? Tama po ba? Amen. Pero kapag church ang pinag-uusapan, ito ay history. Amen? Okay? Kaya ang Panginoon, nung siya ay nagkukwento tungkol doon sa rich man and Lazarus, di ba? Nung siya po ay nagkukwento patungkol doon, sabi, and it came to pass. Anong ibig sabihin? It came to pass at nangyari sa Tagalog. Tama? Amen. Hindi sinabi ng Panginoon, kasi sinasabi ng iba na yung event na yun ay, lang yun, figurative. Or parable. Hindi po. Ang parable ay mga bagay na kinukwento ng Panginoon para mas maintindihan mo isang bagay. Ibig sabihin, hindi literal na nangyari yun. Pero yung sinasabi ng Panginoon, it came to pass. Di ba? Nangyari. Amen po ba? Amen.
So ang pangyayari ng pagtatayo ng iglesia ng Panginoon ay nangyari din. Amen? Kaya sabi niya dito, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ginagarantiya ng Panginoon, mga kapatid, listen, ginagarantiya ng Panginoon na ang church na kanyang tinayo ay hindi matatalikod. Amen? Hindi mawawala. Amen po ba? At yan po ay magpapatuloy. Kaya sinabi niya, and I say, verse number 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sabi dito, even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, kahit prangkahan ng impyerno, sinasabi dito, hindi makapananaig laban dito. Kaya imposible po yung mga tinuturo ng ibang sect o denomination na ang church ng Panginoon na tinayo niya ay natalikod. Maybe, mga kapatid, some churches, kaya sinasabi ko some churches kasi we believe na ang church ay local. Amen? Amen po ba? Amen. Local ang church. Ang establishment, ang setting ng church ay local church. At yung tinayo ng Panginoon sa Jerusalem during His time, mga kapatid, ito po ay maaaring wala na ngayon. At sigurado tayo na wala na ngayon. So, pastor, paano mo naman nasabi na yan ay nagpatuloy? Kapatid, yun po nga po ang dahilan kung bakit po ang local churches ay may tinatawag na mother church. Ibig sabihin, kapag ang mother church or ang Jerusalem, nung sila po ay nag-send ng missionary, si Pablo at si Barnabas, amen po ba? Si Pablo at si Barnabas, sila po sinugo saan? Sa Antioch. At sa Antioch, nagkaroon po ng isang church doon. At nangyari na sa Jerusalem, pasensya na sa mga bago, baka hindi nyo ito naintindihan. At yung church sa Jerusalem, ano nangyari doon? Dahil merong yung pumalit na king ay marahas, nagkaroon ng tagutom doon sa Jerusalem. Yung governor na pumalit doon. At ano nangyari? Yung church ng Antioch, nagpadala ng aid sa Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, during the Bible times, yung pinakaunang church, ang kanilang setting ay local. Ibig sabihin po, okay, kung ito ang Jerusalem, okay, Jerusalem, okay, ito, nung nag-send siya ng dito sa Antioch, okay, yung finances nito, ay magkaiba. Amen po ba? Makikita natin yan sa Acts sa chapter 11 and chapter 12. Pagbabaybayin natin yon, isa-isayin natin, tatagal tayo, kaya ikukwento ko sa inyo yun. Sasabihin ko sa inyo kung saan chapter. Noong nagkaroon ng tagutom dito, wala silang tithes, wala silang offering, ano ginawa ng Antioch? Anyway, tinuro ko naman na sa inyo to. Nagpadala sila ng aid, ng support dito. Bakit nagpadala ng support? Di ba po, usually, ang nakagisna nating churches sa panahon ngayon, tulad ng Catholic Church, yung koleksyon ng Divine Mercy, alam niyo po ba na pumupunta pa yan ng Roma? Alam niyo po ba yon? Ng ibang bansa, for example, yung mga churches dito, Catholic churches dito, yung mga offering nung kahit pa piso-piso lang, diretso po yun doon. Kaya alam niyo po ba na ang Vatican, kahit pinakamaliit na bansa, napakayaman yan, kapatid. Okay? Dahil sa kanilang church. Ang anong ibig sabihin? Centralized. Okay? Ang Roman, ito yung pinaka-common. Ang Roman Catholic Church, RCC ba to? Church ay centralized. Ibig sabihin, sayang wala yung iba dito. Pag sinabing centralized, lahat ng church na lalabas dyan, mga ano lang yan. Ang tawag po dyan ay branches. Okay? Pero ito po yung pinaka-pattern ng church. Makikita po natin na local churches. Kasi kung hindi ito local churches,
Ibig sabihin, yung finances ng Antioch sana automatic pupunta dito. Pero hindi eh. Nung nagtaggutom dito, kinulungan nila. 8 ang pagkakasabi sa Bible. So makikita natin dito mga kapatid, na ang setting ng church, okay, sa pamamahala ay local. Ang church ng Jerusalem ay independent. Amen? Ang church ng Jerusalem ay independent. Ang Antioch ay independent. Okay? May sariling leadership ito, may sariling leadership dito. Mga kapatid. Pero dito sa setting ng RCC or INC, di ba? Sa buong mundo, meron silang mga branches. Tama? Pati damit nila is, pag nakakita ka ng naka-long sleeve, nakaputi, nakaitim na anot, iglesia yon. Walang dalang Bible, may Yossi. Okay. Tama? Okay. So hindi natin yung sira, nangyayari talaga yon. Ano pa? ADD? Ano yung mga yan? Centralized lahat yan. Ibig sabihin, ang kanilang pamamahala ay nakasentro lang sa kanilang sentro. Ano pa? JW. St. John G, yung Korean. Ano? Nakasentro ang kanilang pamamahala, pero ang Biblia nagtuturo ng local church. Kaya makikita nyo sa Bible, churches. Amen? Churches of Macedonian. Okay? So anong ibig sabihin nun? There is an independent church in every particular area during the Bible time. And that is local. Kaya nga kung ang Revelation ay babasahin natin, mga kapatid, ang Revelation, babasahin mo doon sa chapter 2, chapter 3. Di ba? 7 churches. Di ba? Iba yung message doon sa isang church, Laodicea, iba yung message dito sa Sardis, iba yung message sa isang church, iba-iba. Bakit? Local kasi. Iba-iba yung pangangailangan nila. Pero ano ang message ng Catholic Church? Ang message ng Pope, isa lang yun. Tapos lahat yun. Susunod lahat. Ang message dito sa, ano pa tawag dito sa king, sa iglesia, ang mga ministro, lang yun. Sa ADD, papanoorin mo lang si Eddie Soriano, patay na, nakapagdala pa ng kaluluwa sa impyerno. So anong ibig sabihin? Ang church na tinayo ng Panginoon ay local church, hindi po centralized. At ano ang mark ng mga cults? Ano ang mark ng true church? Ang true church, mga kapatid, na makikita natin, ang mark ng true church, una, no human founder. No human founder. Wala ka makikita, kahit balikan mo ang history ng mga Baptist, walang human founder. Bakit? We believe that the church ay nagpatuloy at yan ay nag-perpetuate hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kung ikaw ay galing sa isang church na walang setting church, delikado ang iyong membership sa church. That's why yung iba dito, mga baptized na dati, pero we found out na yung church nila, walang mother church, binaptize ko sila. Hindi ko sila pinili, pero ako po ay nagturo. Tinuro ko. Sabi ko, sigurado ka ba na, opo pastor, naintindihan ko po ang ang kahalagaan ng local church. Amen po ba? No human founder. Ano lang ang meron? Sending church. Hindi sending pastor. Tama? Ano makikita nyo? Kung ano ang merong, alam nyo kung sino ang founder ng RCC? Si Constantine the Great. Okay? Okay, 335 AD, si Constantine the Great ay isang emperor, mga kapatid. Okay? Nagsisimula ng mahati ang Roma noon, mga kapatid. At siya ay nanaginip. Namumroblema na siya. Na sila Nero, sila Diocletian, sila marami ng mga emperor na yung mga Kristiyano, pinagpapatayin na nila. Pinakain sa leon, sinunog. Kung ano yung dapat tawagin. Ang sabi ni Constantine the Great, i-review nyo mga kapatid. Hindi maubos-ubos itong mga Kristiyanong ito.
Habang pinapatay namin, lalo dumadami. Para mga ano. No? So, anong nangyari kay Constantine the Great? Siya ay nanaginip. Nung siya ay nanaginip, ang nasa panaginip niya ay kung gagamitin mo ang sanity, nakapanaginip siya ng cross. Okay? Pag gagamitin mo ang relihiyon na ito, you will conquer the world. Okay? Kung titingnan niyo po ang history. At hindi nagkamali si Constantine the Great. Through religion. Kapapanganak mo pa lang, Brother Kim, Katoliko ka na. Gets nyo? Ako, Baptist na nga ako. Hindi ko na binabago yung birth certificate ko. Na-Baptist ako eh. Amen? Hindi mo na mababago yun. Okay? Pwede mabago. Gagastos ka pa. Oh, di ba? Pag namatay ka naman, di rin naman dadalhin sa langit yun. Di ba, mga kapatid? So, may human founder. Kapag ka ang isang religion ay may human founder, yan ay kulto. Amen? Sino ang founder ng INC? Di ba? Basta mga manalo. Natalo sa pananampalataya. Bakit may founder? Okay? Kasi, hindi sila galing sa isang church. Okay, saka tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ano ang doktrina? Kasi isa-isay natin to eh. Amen? Ang doktrina kasi nila, para ikaw ay maligtas, kailangan mo mag-join dito. Amen? Isang individual, para maligtas ka, you have to join. Ibig sabihin, good works, sumunod ka sa mga pinag-uutos ng kanilang samahan, tapos maging membro ka, doon ka magkakaroon ng kaligtasan. Tama? Alam niyo po yun eh. Ganun po yung ginagawa nila para sila magkaroon ng kaligtasan. Pero ang tanong, kung titingnan nyo, base na rin doon sa kanilang palabas na the Felix Manalo movie, yung kanyang ano. Si Felix Manalo ay nabaptize sa Methodist. Paano ka ba nababaptize sa Iglesia ni Cristo? Magdodoctrination ka ng 6 months? Amen? Tama ba? At pag di kayo nagdoctrination ng 6 months, nakapasa ka na, wala kang absent, talagang, uy, faithful to kahit umuulan, nakapayong pa, nakakapote, nagmamadali. Pwede ka nang i-baptize. Ligtas ka na noon. Okay? Pag nabaptize ka, ikaw ay magiging miyembro ng kanilang iglesia. Pero yung founder nila, walang nag-baptize na iglesia. Si Felix Manalo, walang nag-baptize sa kanya. Alam mo sino nag-baptize? Methodist. Hindi siya miyembro ng iglesyang tinayo niya. Ganon din si Eli Soriano. Para maging miyembro ka ng ADD, indoctrination 6 months, pag talagang grabe sa kanila, no? Indoctrination pa lang, kailang matatag ka na sa mga Baptist. Ano? Nilumot na tayo dito, mga kapatid. But praise the Lord. Praise the Lord. Kasi ang mga Baptist, sinubok na ng panahon. Natisod na. Ano, minsan inapi na. Baptist pa rin. Amen? Let's say, umalis ka sa Baptist Church, pero sa Baptist Church pa rin ang punta mo. Kaya magpakabait ka na, kapatid. Di ba? Amen po ba? Pero dito, kung titignan natin, babalik tayo sa kanila, para mabaptize sila, para sila maging miyembro ng kanilang church na inaaniban, kailangan magpabaptize. Pero yung mga human founder ng mga churches na ito, hindi sila nabaptize ng kanilang church na tinayo. Eh, paano naman sila magpapabaptize? Sila na nga'y sugo. Tama? Ang Panginoon nga nagpabaptize eh. Ano ka ba? Paano mo naman sasabihin? Sabi nga ng Panginoon, sabi ni John the Baptist, Lord, hindi po sana dapat mangyari ito kasi dapat ako ang ibabaptize nyo. Hindi, ayaw mo na. Para masunod ang lahat ng katuwiran. Okay? Naintindihan po natin? So, yung mga stand ng mga ibang denomination na makikita natin, they are so-called Christian, okay?
Sila po ay may human founder. Ang church na nasa Bible ay walang human founder. Okay? Sino ang founder natin? Jesus Christ Himself. Kaya sabi po dito, mga kapatid, the origin of the church founded by Christ. Kapag may nakatayo na, huwag ka na magtayo. Anong kailangan mong gawin? Magpasakop doon sa nakatayo, maging tapat doon, at kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, isi-send out ka bilang missionary. Hindi ka isi-send out bilang sugo or ano ba tawag nila? Yung mga makabagong sugo sa makabagong panahon. Hindi ganun. Amen po ba? So, ang church ng Panginoon ay nagpatuloy. Kaya sabi niya ng Matthew chapter 28, verse number 19 and 20, sabi niya po dito, tingnan niyo po So, anong doktrina nito? Ang church ng Panginoon natalikod yan. Ang church ng Panginoon natalikod. Ang ADD, ang church ng Panginoon natalikod. Puro ganun ang kanilang doktrina to justify their claim. Kasi, iko-question sila Bakit kayo nagtayo? May nakatayo na. Hindi, natalikod kasi ang church ng Panginoon. So, dahil natalikod ang church ng Panginoon, yung nagturo nila, meron silang katwiran para mag-build. Pero ang pangako ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa church ng Panginoon, kahit usikin mo yan, pagpapatayin mo yan, hindi yan mawawala. Magpapatuloy yan. Kaya sabi ng Panginoon, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yung church na tinayo ng Panginoon ay kasama niya, even unto the end of the world. So therefore, as Tatay Bani prayed kanina, Lord, we consider, we acknowledge that you are here. Amen. That is true, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi ko, pag magsasamba tayo sa Panginoon, bigyan natin ng dignidad. Maging sensitibo tayo sa nararamdaman ng ibang tao. Baka yung ibang tao ay naguguluhan, tayo kayo ng tayo. Yung iba, faithful, alas 9, narito na. Bakit? Kasi gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Amen? Very good. Yung naka-blue. Amen? Mag-amen. So, ano nangyari mga kapatid? Ito pala tayo sa introduction, isang oras na yata. Okay, so, the origin, kung makikita natin. So, ang ibig sabihin, imposibleng magkaroon ng pagtalikod or mawala ang church ng Panginoon. Sinasabi ng Bible yon. I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Built on Christ as the cornerstone. In Ephesians chapter 2, verse number 20. Tingnan niyo po dyan. Ephesians chapter 2, verse number 20. Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Siya ang nagtayo. Kanino? Sa mga apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya hindi po pwedeng, alimbawa, magtatayo ako ng church, ang pangalan ng church, Romel Baptist Church, magiging miyembro ka ba doon? Siyempre, ayaw mo yun. Di ba? So, anong gagawin mo ngayon? INC, no? ADD. Kasi, pero ang totoo, sila ang nagtayo. Ibig sabihin, nag-rebel sila against doon sa church. Kaya nga, kung tawagin ng iba ay Protestant. At sometimes, we classified as Protestant. Tatandaan niyo po ito. Hindi po tayo protestante, ha? Eto, nag-research ako. Alam niyo po ba, itong ating authority from New Life Bible Baptist Church. They organize us. Pumunta sila dito. In-observe nila tayo. At sa authority, tayo po ay nagpirmahan dito. Valid yun, mga kapatid. Amen? Nung tayo ay pumirma dito, tayo ay na-organize as church. Yung ating church sa Bagong Silang, sila po ay galing sa Cubao. Yung Cubao ay galing sa Bolkwandong Bible Baptist Church, Korea. At yung Bolkwandong Bible Baptist Church ay galing sa mga missionaryong
BBFFBBC. Okay? Ang ibig sabihin, BBFFI. Ang ibig sabihin, Bible Baptist Fellowship International. Okay? Tinitingnan ko, sabi ko, sandali, bakit sa fellowship galing aming authority? Sinurse ko si Jack. Nakalimutan ko tuloy, makalimutin ako. Yung missionary na nag-mission sa Korea, dati po siyang sundalo na Amerikano. Kung di ako nagkakamali, 1951. Nagpunta siya ng Korea as a soldier kasi merong Korean war. Okay? Nagpunta siya doon as a soldier. 1959, bumalik sa missionary. Nakalimutan ko No? Sorry. No? Kasasabi ko lang, nakalimutan ko yung pangalan. Basta ang pangalan niya ay Jack Barton. Mga ganon. Okay? Itong si Jack Barton na ito, sabi ko, saan galing ito si Jack Barton? Bakit galing siya sa BBFI, Bible Baptist Fellowship International? Yun po yung parang ABC ngayon dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, itong BBFI, sila yung nagsusuporta ng mga missionary sa buong mundo. 1950s. Ang Amerika, di ba? Sila yung mga nagsusupport niyan. Nilaliman ko pa yung pag-aaral. Nakita ko at na-found out ko na itong si Jack Barton, mga kapatid, ay galing sa Georgia, USA Baptist Church. Mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, meron pa ring local church. Yung missionary from America na pumunta sa Korea. At itong Georgia, mga kapatid, galing sa England. Mga kapatid, natitrace po yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin, wala tayong human founder. Ang ating mga missionary ay sinend out, sila yung nagpasakop bilang isang missionary. Kaya sabi ng Romans chapter 10, tingnan niyo po ito. Romans chapter 10, verse number 14. Okay? Romans chapter 10, verse number 14. How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So makikita natin dito yung pagkakasunod-sunod. Sabi doon, paano sila makakarinig kung wala namang preacher? Verse number 15. Excuse me po. And how shall they preach except they be sent? Maging si Apostol Pablo, nakikita niya ang mga anghel. Nakakausap siya ng mga extra, di ba? O mga angel nakikita niya. Nagkakaroon siya ng revelation. Pero kailangan pa rin siyang isend ng Jerusalem sa Antioch. Naisip niyo po ba yun? Bakit? Mahalaga po kasi ang authority ng church. Hindi pwedeng ikaw ay Christian at nung ikaw ay naging Christian, nagtayo ka na lang ng church. Mali po yun. Hindi po yun ganun ang pagkakasunod-sunod ng salita ng Panginoon. Okay? Kung ikaw ay isang palataya, magpasakop ka sa isang local church. At yung local church na yan, kung ikaw ay may totoong panawagan, ikaw ay isusugo nila sa isang particular na lugar. Doon ka magsisimula bilang isang missionary. Kaya sabi dito, and how shall they preach except they be sent? Amen? Malinaw po ba? Sasabihin natin ng iba, galing po ako sa isang Bible school, doon po ako nagtapos. At pagkatapos ko po ng Bible school, nag-mission na po ako. Mali po yun, kapatid. Walang authority ang sino mang Bible school na mag-send ng missionary. Sino ang binigyan ng authority to send missionary? The church. Sino yung kausap ng Panginoon doon sa Matthew chapter 28? Verse 19 and 20. Church. Go ye therefore and teach all nations. Ang sinasabihin doon, hindi pangkalatang mga tao. Ang sinasabihin po doon ay particular na grupo ng tao. Amen. Ang sabi doon, go ye therefore and teach all nations. Hindi Bible school. Sorry to say. Amen. So mahaba po ito, mga kapatid. So ano makikita natin? Our heritage starts with Christ Himself. Not with a man or a denomination. Amen? No human founder. Wala tayong human founder. Sorry po medyo maano yung aking didib.
Maraming alam nyo na. Pastor, ano yung sinasabi mong no human founder? Hindi ba pwedeng nabasa ko, nag-ano na ako, nag-preach na lang ako? Okay? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi po pwede yun. Tingnan nyo po yung example ng Panginoon. Mark chapter 11. Maging ang Panginoon, question. At ang maganda sa Panginoon, questionin man siya, kapatid, may ituturo siya kung saan siya galing. Okay? Mark, tingnan niyo po, mga kapatid, mag-aral tayo. Amen? Mark chapter 11, verse number 27, tingnan niyo po ito. Mark chapter 11, verse number 27. Ang sabi dito, isa-isayin natin. And they come again. Ito po ang istorya nito. Nasa synagogue po sila. Sa synagogue, doon po may nangangaral. Iba't ibang paniniwala nandoon. Ang mga Saduceo, ang mga Pariseo, ang mga priest nandoon po. Pati ang Panginoon naroon. Kaya ang Panginoon, nung nangangaral siya doon, walang nakikinig sa mga Saduceo at sa mga Pariseo. Kanino nagpupunta yung mga tao? Kay Jesus Christ. Ngayon, nag-usap-usap yung mga pare, yung mga elder. At ito ang sabi nila sa ating Panginoon. Sige po, 27. Ang sabi niya, and they come again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, ang Panginoon, okay, nasa temple, there came to him the chief priests, and the scribes, and the elders. Okay? Tatlong hindi pinapansin at hindi pinakikinggan ng mga tao. Sino? Chief priests, and the scribes, and the elders. Verse number 28. And say unto him, Jesus Christ, by what authority, tingnan niyo po mabuti, by what authority does thou these things? Saan galing authority mo para mangaral? Na-question ng Panginoon. Tama? Nasabi, saan authority galing? Bakit ka nangangaral? Hindi ka naman galing sa amin. Hindi ka scribe, hindi ka pariseo, hindi ka priest. Ba't ka nangangaral? Okay? Ang mga samahan na ito ay naniniwala na si John the Baptist ay isang propeta. Amen? Ito yung pinakakidyan. Ngayon, sabi ng Panginoon, and who gave thee this authority to these things? Sino nagbigay ng otoridad sa iyo? Ito maganda sa Panginoon. Meron talaga siyang authority. Alam niyo bakit? Ito sabi niya. Kaya pala siya nagpabaptize kay John. Tingnan niyo po. Sabi doon, hayaan mo na John para masunod ang lahat ng katuwiran. Maging ang Panginoon nagpasakop sa authority. Amen? Bagamat kung titingnan mo, Diyos ka na nga eh. Ba't? Hindi, para magkaroon ng katuwiran na lahat. Kasi alam ng Panginoon, darating at darating, may question sa atin. Pero praise the Lord, ang Panginoon humble. Amen. Maging siya ay Diyos, siya po ay nagpasakop sa authority. Okay, ano nangyari? Verse number 29. And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question. Matalino talaga ang Panginoon. And answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Okay? Verse number 30. The baptism of John. Tingnan nyo, binanggit yung baptism. Kaya mahalaga ang baptism. Amen? Kung ang nagbaptize sa'yo, isang baptist na walang authority, kapatid, sorry. You need to rebaptize again. Bakit? Baka wala eh. Okay? Kaya hindi porket baptist okay na eh. Natandaan niyo po yan. Okay? Kaya sabi niya, the baptism of John, was it from heaven or of men? Yan ba ay galing sa langit o galing lang sa tao? Sagutin niyo ako, sabi ng Panginoon. Okay? Ano nangyari sa chapter 31, verse number 31? And they reasoned with themselves. Yung mga elder, priest, and scribe, nag-usap-usap sila. Ano sabi niya? Saying, if we shall say from heaven, he will say, why then did ye not believe on him? Kung sasabihin natin galing sa langit yung authority ni John, bakit hindi tayo nagpasakop kay John? Okay? Verse 32. But if we say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. Ang lahat ng tao sa Jerusalem,
sa Israel. Naniniwala na si John, propeta, galing sa langit, galing sa Diyos. There was a man sent from God. His name was John. Amen. Amen po ba? Mag-amen tayo. Mga kapatid, hindi ito pinipreach sa iba. Hindi ko naman sinasabi na dito lang. Pero madalang po itong italakay sa pulpit. Amen? There was a man sent from God, and he was John. Amen? At ang Panginoon, sabi ng mga tao ito, kung sasabihin natin na ang Panginoon, galing lang sa tao, magagatin ang tao. Ibig sabihin ng mga taong ito, men pleaser lang. Yung kanilang posisyon, yung chief elder, yung elder, yung scribe, ginagawa lang nila to please men. Pero sabi dito, that he was a prophet in the verse number 33. Tignan niyo po ito. Matalino ng Panginoon. And they answered and said unto Jesus, we cannot tell. Yun na lang ang sinagot nila. Safe, playing safe. Yung mga tao ito. And Jesus answered, said unto him, neither do I tell you by what authority I do these things. Sabi naman ng Panginoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan authority galing. Pero pag sinabi nila, kinwestiyon nila ang Panginoon, saan galing authority mo? Ngayon, tinanong din ng Panginoon, kasi patalino ng Panginoon, may kukote talaga eh. Amen? Tinanong niya, si John ba ay galing sa Panginoon? Pag sinabi nila galing sa Panginoon, doon galing, nagpabaptize nga ako doon. Amen! Amen po ba? Pero kung ang Panginoon hindi nagpabaptize doon, kaya sabi ni John, behold! John 1:29, behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Sabi ni John, tingnan nyo, ang kordero ng Panginoon na nag-aalis ng kasalanan. Ibig sabihin, nire-recommend ni John the Baptist na ang Panginoong Hesus ang nag-aalis ng kasalanan at hindi ang reliyon, kapatid. Hindi ang baptism. Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Kaya tayo mga Baptist, relax kayo eh. Kasi ang bait ng Panginoon, kahit minsan mag-backslide tayo, kahit minsan backslider in heart tayo, alam natin patatawarin tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman reliyon at hindi good works ang mag-aalis ng kasalanan. Ang Panginoon ang mag-aalis ng kasalanan. Kung ang tao lang ang mag-aalis ng kasalanan, wala, hindi po pwede si Pastor Romel. Kulang ako, marupok ako, kapatid. Pero praise the Lord. There is the Lamb of God who take it away, the sin of the world. Amen. At hindi ko ito pinipreach para i-manipulate kayo to rebaptize. No! Pinipreach ko ito kasi ito ang totoo, kapatid. Amen. Kaya kung nanindigan ka sa totoo, kapatid, panindigan mo yan. Amen. Hindi biro ang tinuturo natin dito. Amen. Yung mga topic, yung mga religion, sasabihin mo, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, para maligtas ka. Ang pinipisa dito, si Kristo nag-aalis ang kasalanan. Amen. Praise God. Paano kung walang mga teacher tayo?